Di madaling mawala ng best friend at partner sa Dallas. At nang umalis nga ang kanyang hermano sa kanilang prangkisa, si Kyrie na ang sumalo ng iniwang responsibilidad ni Luka. At gaano man kahirap dahil biglaan lang ito para sa kanya, pinatunayan niyang isa pa rin siya sa mga pinakamatinik na atleta sa liga. At simula ng mga trade si Luka, 28 points, 6 rebounds at 4 assists per game ang kanyang ginagawa. At 5 wins and 4 losses din ang kanilang kartada matapos matrade ni Luka sa kabila. At talagang disenteng mga numero na yan kung iisipin nila na majority ng kanilang mga starters ay injured pa. At ang kapalit nga ni Luka na si Anthony Davis ay andun pa rin sa bench nagpapahinga. Kaya paano nga ba niya nagagawang buhati ng prangkisang iniwan ni Luka? At may pag-asa nga kaya silang maghari muli sa kanilang komperensya? Tara't pag-usapan natin si Kyrie post Luka era. A realistic chance to get to a 2 seed is Kyrie Irving buries one in Doncic's face. Ang isang pinakamalaking pagbabago sa opensa ng Dallas ay mas madalas ng kay Kyrie nag-uumpisa ang mga play nila. Dahil nga wala na si Luka at puro bago na ang kanyang mga kasama, malaking parte ng kanilang sistema ay sa talino niya nakaangkla. At alam naman natin na ang kanyang finishing ang isa sa mga pinakaswabe sa liga. Pero bago siya makatungtong sa pintura, kailangan muna niyang maiwanan ng mahigpit na depensa. At lalo na ngayong wala na si Luka, mas sumikip na ang espasyo niya para magmaniobra. Dati dahil andyan pa si Luka at may gravity pa siyang nahihila, hayaan mo lang sa isolation si Kyrie ay okay na. Pero ngayon, mas kaya na makakarap nilang mag-send ng double sa kanya. Buti na nga lang napakalalim ng offensive bag na baon ni Irving sa kanyang bulsa. Kapag kanya nang nakita ang help ay paparating na, kundi Euro step, isang step back naman ang kanyang ikakamada. At dahil napaka-epektibo ng mid-range at in-between game niya, ang pwede mo na nga lang gawin ay ipagdasal na magmintis sa kanyang mga tira. Dahil is shooting more than 67% na kanyang jumpers and floaters within the 15 to 19 feet range. At perpektong halimbawa itong galaw niyang pinakita sa Lakers. Nang makita niyang sasalubungin na siya ni LeBron, isang malaking step to the baseline ang kanyang ginawa para makakreate ng separation. At kapag pinanood natin ang highlights ni Kyrie, madalas ganyan ang ating makikita. Iiwanan niya ang primary defender niya, then uutakan niya ang help defense gamit ang spin move, pump fakes, or step back sa mid-range area. At kapag wala namang help na ipinadala, open lane to the basket at ang 2 puntos sa ilista mo na. At si Kyrie pa nga lang ang nakakadungi sa malinis na record ng Golden State simula nang si Butler ay madagdag sa kanila. At sa game na iyon, 42 points ang kanyang naitala, shooting 7 out of 10 sa 3 na may 7 rebounds pang kasama. At lingid din sa kaalaman ng iba, napaka-pisikal din niya bilang isang gwardya, na kahit nga si Butler na kilala sa kanyang depensa, ay naitulak niya pa loob ng shaded area. Dito nga rin, 3 players na ng Lakers ang nakabang sa kanya, pero minamalang niyang parang bata si Reeves at Hachimura. And sa open court naman napakahirap din niyang pigilan. Dahil bukod sa kaya niyang ang depensa iwanan, kaya rin niyang biglang tumigil at pumukol ng stop and pop trick kung kinakailangan. And one-on-one napakahirap din niyang sabayan. At sa unang pagharap nga nila ng kanyang hermano bilang magkalaban, ilang beses niyang pinakain ng alikabok si Luka. At kahit nga doon ay natalo sila, 35 puntos naman ang kanyang naitala. Patunay na kaya pa rin niyang makipagsabayan kahit injured ang marami sa starters nila. At bukod dyan, pinatunayan niyang kahit 32 years old na siya, isa pa rin siya sa mga pinaka-exciting panoorin sa liga. Ang kanyang ball handling at kontrol ay ibang klase talaga. Yung tipong simpleng jab step lang ay magogoyo na niya ang depensa. Ganyan pa rin kalital si Kyrie bilang isang atleta. Pero kung kaya ba niyang buhatin mag-isa ang kanyang prangkisa, yan ang hindi ko sigurado na. Dahil kung manatiling wala si Davis at ang ibang mga big men nila, delikado ang pag-asa nila sa playoff sa kanilang komperensya. Lalo na wala na silang pwedeng ibang asang superstars dati kagaya ni Luka. Pero sa tingin mo, hanggang saan naabot ang run ng Dallas Mavericks this season? Pero bago tayo magtapos, may papakilala muna ako sa inyo, ang Diamond Game. Kumita habang nag-e-enjoy rito gamit lang ang cellphone mo. At kung katulad mo kung nami-miss na ang paglalaro ng color game, ito na ang app para sa'yo. Pero hindi lang color game ang pwede mong laruin dito dahil marami pang games ang pwede mong pagpilian depende sa kung ano ang inyong matripan. At kung ang problema mo naman ay ang puhunan, huwag nang mag-alala dahil may free coins dito basta't mag-login ka lamang. Kahit araw-araw pa yan. I-click lang ang link sa comment section, mag-register at simula na ang libreng kasiyahan. Pero kung mabitin ka naman si libreng coins, pwede rin mag-cash in ng pandagdag gamit ang iyong GCash. At kung swerte yan at manalo ka rito, mabilis mo ring makukuha ang panalo mo. I-click mo lang ang withdraw at diretso na sa GCash ang pera mo. Marami nang nanalo at nakapag-cash out dito. Kaya ano pang iniintay mo? Click na ang link sa baba, mag-enjoy sa paglalaro at posible ka pang pumaldo. Pero syempre, gamble responsibly pa rin mga bro.